plano ng Department of Information and Communication Technology kasuhan ng social media platforms, Facebook, Instagram at X na dating Twitter. Dahilan yan, sir, hinahayaan daw kasi na lumaganap ang online scams. Alam mo, naintindihan ko yung Department of Information Communication Technology, yung isang unit nila dyan, yung cybercrime unit nila na kasuhan. I guess pinag-aaralan na yan ngayon at gayon din ang PNP at NBI cybercrime kasi nga, kung talagang tutuusin mo, Bayaljo, nagkalat dyan sa Facebook, nagkalat dyan sa Instagram at Twitter kung ano-anong inaalok na guys, ganito, bumili ka ng ganito, mag-invest ka ng ganon, at pagkatapos wala kang makukuha. Minsan gamit pa ang Facebook, sasabihin na merong package ka na darating, may yung pinaka-famous yan na tiga US daw siya, kailangan ng mailabas yung kargamento at mga dollar daw, kailangan lang ng konting tulong para pambayad sa Bureau of Customs. So itong lahat ng mga ito, hindi napupulis. Ibig sabihin, hindi na-i-screen. Dapat na-i-screen ng mga social media sites na ito, Bayaljo. Okay, sige. Nasa linya din natin ng komunikasyon. Makakausap natin, Bay. Okay lang? Si Art Samaniego. Art, good morning. Ay, good morning sa lahat ng mga nakikinig at mga nanonood. Maayong buntag. Maayong buntag. Kasama din natin si Congressman Erwin Tulfo. Nasa kabilang linya. Yes, sir. Reaksyon mo lang dito, Sir Art, no, sa plano nga ng DICT. Kasuhan na natin itong FB. Lahat ng social media platforms dahil laganap pa rin ang mga scam online. Siguro mga 2 taon ko na itong sinasabi na dapat kumilos ang gobyerno dito sa nangyayari sa Facebook. Kasi ang pinakamalaking platform kung saan nanggagaling ang scam dito sa Pilipinas ay Facebook. 72% ng mga scams nanggagaling sa Facebook. So, dapat kumilos na yung gobyerno dito at makialam na. Kasi halimbawa dati, nakikita ko yung ang tawag ko Facebook supported scams. Yung mga scam ng cryptocurrency. So nagwa-warning ako sa mga tao. Alam nyo, ako pa yung naban ng Facebook kasi nagwa-warning ako na scam yung ad na nakikita nila. Okay. Ang siguro dyan by Aljo, yes, sir. I don't know, Sir Art, this is Erwin Tulfo. Siguro tama ho kayo, pero siguro i-penalize yung mga Facebook, yung mga X, Twitter. Kasi kung kakasuhan mo lang, ikukulong, hindi obra. Whereas kung ipagpapafine mo yan, yung mga naloko sa mga scammer sa Facebook, dapat yung penalty na makukuha ng gobyerno ng Pilipinas sa mga Facebook bilang danyos perwisyos, yun ang ibayad doon sa mga naloko ng mga scammer sa Facebook, IG, pati X. Ito ba, Sir Art? Tama po. Kasi sa Australia po, napagmulta ang Facebook ng 20 million Australian dollars. So mga 700 million pesos yun. So napagmulta na nila ang Facebook. Tapos meron pang kaso ngayon ang Meta, yung mother company ng Facebook. Kasi daw, hindi napigilan ng Facebook ang mga scammer para gamitin ang platform para mag-promote ng fake ads na gamit ang mga sikat na mga tao. So eto ginagawa din sa Pilipinas, yung mga sikat na tao, halimbawa ang lagi ko nakikita ginagamit si Dingdong Dantes. Oo, na hindi naman pala galing kay Dingdong yun. So ito yung mga mali ng Facebook. Bakit pinapayagan tong ganitong mga klaseng ad? At ito nga, nag-isip na ang CICC under Secretary Ramos na pinag-aaralan nila na kasuhan ang Facebook na parang ginawa ng Australia sa Facebook. Okay. So ang importante, by Aljo, at saka makasingit lang, sige, Sir Art, ay dapat talagang, I guess, it's high time na magkaso tayo, maningil tayo sa Facebook, IG, at saka sa X kasi ang dami talaga, ang daming naluloko, ang daming mga nagugoyo ng mga kababayan natin, mga investment na ganyan, bumili ng ganito. So I guess tama lang ho yun na mapinalize yan ng ilang milyong dolyar na yan, yun ang ibayad sa mga naloko dyan sa Facebook. So I agree with you, Sir Art, siguro talagang
dapat kumilos kaagad itong Department of Information Communication Technology, yung isang unit nila, yung CICC kung tawagin, para mahabol at medyo humigpit na itong FB, IG at saka or Twitter, by Aljo. Agree, tama po kayo. Okay. Kasi alam nyo, rehistrado na ating mga SIM cards eh. At yung SIM cards natin, isa yan sa mga requisitos yata para magkaroon tayo ng account dito sa social media platforms na ito. Tama po, kailangan ng number. Well, anyway, sige, maraming salamat, Ginoong Art Samaniego. Po, nasa linya din natin, thank you po sir, nasa linya din natin si DICT ASEC Renato Paraiso, ang tagapagsalita naman ng DICT Attorney Aboy. Sir, good morning. Magandang umaga ho, Sir Aljo, Kong Erwin, sa inyo ho, sa mga tagapanood, sa kapakinig po. Okay, sige. Kasama natin sa kabilang linya si Bay Kong. Kong, baka may tanong ka. Mauna ka. Sige. Go ahead. Bay, magandang umaga po, Yusek. Kailan ho kasuhan or kailan ho natin hinga ng danyos itong mga social media platforms like Facebook, X at saka IG? Dahil sa dami na ng mga Pilipino na naloko sa kanilang mga sa Facebook, IG at saka X or Twitter, kailan ho kaya pinaka-earliest na padalhan natin ng notice ba kailangan or kasuhan na talaga natin para makukuha tayo ng danyo sa mga social media platforms na ito, Yusek? Yusek? Hello po. Nako. Hindi ko narinig. Wala akong hindi narinig. Ito na. Mo na lang, sige. Bay Aljo. Sir, ang tanong ni Kong, kailan natin pwede mabigyan ng notice o kasuhan na itong mga social media platforms dahil sa ito, lagana pa rin ang online scam? Ay. Nako. Sandali lang. Lakas Yan o. Opo. Si engineer, baka nakatulog. Baka nakatulog si engineer. Hindi lang. Tawagan natin ulit si... Or nakatulog si Manang Lisel. Tama mo na dyan si Manang Sali. Yan! Di, okay na? Wala pa? Sige. Ako nakareceive ako ng SMS. Walang number nakalagay CTOP. Nakaltas daw sa bank account ko 15,000. I-click mo itong link nito. Naku, sabi ko. Co-parent namin, naloko dyan sa Facebook na yan. Diyos ko po naman. Sabi na mag-invest ng 10,000 at may babalik sa loob ng 30 days, gagawin itong 40,000. So, kawawa naman. Meron ba iba na itong produkto na ito, Diyos ko po, bili ka raw ng aircon, pag kita niya sa aircon, kasinlaki lang ng palad niya. Paano naman magpapa-aircon ng kwarto yun? Dami kalokohan talaga. Online, ingat tayo. Oo. Okay, so, wala pa ba si Atty. Aboy? Wala pa. Sige, sir. Mensahe na lang, Kong, sa pagkalatan. I guess, dapat na talagang fast forward ang gawin ng gobyerno natin dyan sa pangunguna ng DICT o ng CICC para makahabol yung mga nabiktima nito mga sindikato. Kasi tama ka naman, Bay Aljo, pag nagparehistro ka dyan, nag-open ka ng account mo sa FB, diba, kailangan kung todos ricados, mga litrato, mga mukha mo, mga cellphone. Bakit nakakalusot itong mga scammer na ito? Yan ang katanungan natin dyan. Dapat sila ang magbayad sa perwisyo at danyos ng mga kababayan natin na naloko sa kanilang mga social media platform. Kasi hindi nila binabantayan. Bakuran mo yun, Bay Algie. Kunwari, parang walang iniwan niya sa isang theme park. Mamasyal ka, na-hold up ka sa theme park na yun. Yung theme park na yun, dapat sasagot yung security. Kaya dapat, nakabantay din yung kanilang mga security features dyan para hindi maloko yung mga may Facebook account, IG, at saka Twitter or X, Bay Aljo. Yan, tanongin natin, ASEC, kailan kaya the fastest way or time na makasingil tayo ng mga danyos or kailangan ba natin kasuhan pa ang Facebook, IG, at saka X para
makakuha tayo, makakolekta tayo ng pondo para sa mga kababayan natin ng mga naloko ng ng mga scammer sa Facebook, IG at saka X. Naku, kung may malaki ho tayong balakid pagdating ho dyan, ang pinakamalaking balakid ho natin is these mga social media platforms, although nakikipagtulungan naman ho, wala hong mga local branches or offices here. Sa makatawid ho, sa madaling salita, wala ho tayong jurisdiction ang Pilipinas ho over these social media platforms, even though they're doing business here. Oh. Pero ang sinasabi kasi kung sa ibang lugar, sa mga Australia, nasisingil nila yung mga Facebook na yan. Then siguro magiging kapalit yan siguro kung din para to warn them. Malaki-laking user din ng Facebook ang Pilipino. Then we have to warn them siguro kung sa US yan, sulatan yan through your department, DICT, na warning them kung hindi aalisin natin ang Facebook dito sa Pilipinas, aalisin natin ang IG at Twitter. Siyempre, aaray ang mga yan, asset, di po ba? It's a matter of communicating siguro. We have to send them a letter, a note verbale na stating na we are serious. If you will not fix this, we will really go to the court and file a case against you. Di po ba? Or kasuhan po natin sa ating korte, ASEC. Tama naman ho kayo, Kong Erwin. In fact, nakipag-dialogo na ho tayo sa mga social media platforms natin. And to be fair naman ho sa kanila, Kong Sir Aljo, nagkaroon na ho tayo ng MOA with them to fix their community policies para ho tumugma sa mga customs and traditions ho natin dito sa Pilipinas. However, they still, yun nga, balik na naman tayo sa problema natin over jurisdiction. Pagkakasuhan ho natin sila, we don't have jurisdiction over them. The only solution there is they set up office here for us to acquire jurisdiction over them. And yun na nga ho siguro, it would take stronger language ho, hindi ho siguro, kasi malaki rin ho consequence ang susulat sa kanila trying to leverage yung market nila ho dito sa Pilipinas. Oh, so Kaya kailangan... nga po, yung sinasabi natin, kasuhan po yung mga yan, and then warning them. Pag hindi po sila sumunod, hindi po sila nagbayad ng mga danyos, yung perwisyo, alisin natin. China nga po, nagawa nila, inalis nila yung Facebook na yan. Yung US nga yan, yung mga TikTok na yan, inaalis na nga sa US din. So why can't we do that? Diba we have the power to do that, na ipalayasin sila dito or i-cut natin yung mga social media platform just so that they will know na magbayad kayo. You have to police your yung inyong site. Kailangan ninyong i-police para to protect naman yung aming citizen na napakadami nito na miyembro ng Facebook. Di po ba? Tama ho kayo, Kong. We have the power to block their sites. Tama ho yung mga sinite nating example sa ibang bansa, binablock na ho itong mga sites na to. Ang wini-weigh namin ng mga interest naman ho dito, Kong Erwin, is to disenfranchise din naman ho yung mga current users, especially yung mga market, yung mga social media users, at saka yung mga kumikita dito sa mga social media platforms na to na mawawalan na hanap buhay. But I do agree with you, there has to be some compromise between the social media sites and government, that there has to be some form of accountability pagdating ho dito sa mga naloloko ng mga sites na to using their platforms. Siguro po, ASEC, unahin na po natin by writing them a letter kung saan man yung headquarters nila, yung pinakamalapit dito, informing them that we are serious, that they have to police yung kanilang website o yung kanilang platform, para kasi by stating na marami ng Pilipino ang mga naluloko, hindi nila binabantayan. So, siguro sa letter, we tell them that we expect that you have to do something about this, di po ba? Kasi naging malahura na rin. Ginagamit na rin itong mga Facebook na ito, lalo na sinasabi mga community bulletin, paninira, pambabastos, mga malalaswa, di ho ba? Siguro, marami ng kaso ganyan. Opo, hindi lang ho yung mga libelo sa context, libelo sa comments do sa Facebook using their platforms. And to be fair, sa ibang sites din ho, ganyan din ho ang nangyayari. Makakaasa ho kayo na makakarating sa ating Secretary Ivan Janoy, at that very reasonable request can be acted upon favorably kagad, Kong Erwin. All right, sir. That's all for me po. Bye, Aljo.
Ganito, ASEC, wala bang binigay ang mga social media accounts na yan ng assurance para ma-monitor yung mga online scams? Yung mga online scams, nakikipagtulungan naman nun sila, they give us data, but again, they cannot, meron din sila sinusunod na policy, base doon sa mga community policies nila. Ang nakakalungkot lang ho, Sir Aljo, is medyo matagal yung proseso dahil from the Philippines, ibabato pa na ho doon sa mga adjudicators nila sa ibang bansa. At may maghihintay tayo. Marami na tayong mga kaibigan na mga vloggers na ang tawag dito, arbitrarily na pa-block yung sites nila, yung mga sites nila, yung mga pages nila na di-demonetize, na sususpend. Tapos medyo matagal po ang hinihintay nila bago ma-actionan yung mga request nila for reconsideration. Okay, payo na lang po ninyo sa taong bayan regarding online scams. Ako, pareho pa rin ho, Sir Aljo, ang payo natin ay sa mga ating mga kababayan because right now, lagana po ang mga scams natin, iwasan na. We adopt yung mga cybersecurity hygiene natin, adopting strong passwords. Pero ang pinaka-importante ho dito, yung wag na ho tayong mag-click doon sa mga links na binibigay nila. Cite ko na lang yung example, even in marketplaces, maraming advertisers ho dyan ang hindi na-vet ng mga social media sites natin. So, pag nag-click kayo sa link nila, akala mo legitimate, mag-iba lang ho yung zero tsaka yung nasa ibang site ka na tapos naloloko na ho tayo. Only trust those yung mga trusted na mga market platforms natin. At the risk of nag-i-endorse, bumunta na ho kayo sa app ng mga Shopee, Lazada, Shine. Yung mga puntahan natin, wag na tayo mag-click doon sa mga advertisers, doon sa mga social media sites na ho natin. Okay. Maraming salamat, ASEC Renato Paraiso ng DICT. Maraming salamat din, Sir Aljo, Kong Erwin, sa parating pagbibigay ng oportunidad ho sa DICT para makapanayam ang mga kababayan natin.